Yan mga kamamaw, ano na tayo? Springtime na. Spring fall pala, spring fall na. Yan. Kita niyo yung mga dahon, medyo ano na, ilaw na. Lalaglagan na yun mga kamamaw. Siyempre yung panahon natin ngayon, malamig na. So ngayon kailangan ng mga sweatshirt na tayo na ngayon, mga nakajacket na tayo, pudi-pudi na uli dahil hindi nakakayanin ng ano, ang t-shirt mga kamamaw na lalabas ka ng kalsada. Hindi na kaya. Talagang malamig na ang panahon. So ayan mga kamamaw, at kami pupunta muna ng Center Mall at mag-ikot-ikot lang muna. Para kahit paano naman ay makapag-window shopping naman at ma-enjoy yung day off. Kasama yan si Jacob. Si Jacob kami dalawa ni Jacob ang maglalakbay mamaya sa loob ng Center Mall dahil itong si Mrs. ay magpapagupit. So kami ni Jacob ay mag-iikot kung ano ba ang mga sale sa paligid. Mag-ikot lang naman, window shopping lang naman. Pero syempre kung may makitang mura lang na talagang gustong-gusto mo, bakit hindi mo bibili, di ba? Pero kung wala naman, okay lang. Makapakita natin sa inyo kung paano, kung ano ang mga yung mga paninda sa loob ng Center Mall. Kung ngayon ba marami nakasale, kasi usual kasi mga kamama pag mga ganyang fall, yung mga ano dyan, yung mga pang summer time na damit, yun yung mga nakasale. Tapos pag winter time naman kasi mga kamamaw dito sa Canada o sa Saskatoon, ang mabenta sa summer time mga pa winter time na damit. Pag ito namang pa winter na, ang mga mabebenta is yung pang summer time. So magtingin-tingin din tayo. Syempre mapasyal din natin yung si Pulilit ay nando sa likod tahimik Kanina pina-check up natin sila, kasama ko si Mrs. Kasi medyo medyo nairita yung balat ng baby natin. Kasi uso nga daw talaga dito mga kamamaw. Marami na rin nagsasabi, even mga Canadian talaga, na ang mga bata dito sa Canada is uso yung eczema bang tinatawag. Yung parang mga skin rashes talaga na uso talaga sa mga bata dito yan. Even dun sa nung bata tayo is madalang mo lang din marinig sa Pilipinas na ang mga bata ay may allergy sa peanut, yung mga something na ganun dito mga kamamaw. Magugulat ka na lang, Pilipino, tapos mamaya may allergy sa peanut yung bata. Yung mga nakukuha gano'n na hindi mo napansin o even hindi mo nakikita madalas sa Pilipinas, makikita mo na dito normal lang yung mga ganong allergies, which is siyempre pag binanggit mo sa peanut, lalo pag narinig sa Pilipinas, parang ang social naman ng anak mo. Parang alam mo yung gano'n na parang ang social naman ng bata, daming allergy sa peanut. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, mga normal allergies lang natin parang kumbaga nakukuha natin sa mga yung bang pagkain na lang, na mga normal na pagkain Pilipino lang. Tapos kasi pag narinig mo peanut, parang medyo may pagka-social mga ganun, diba? Yung mga lumalabas kasing ganong allergy na hindi may expect na may ganun yung anak mo na wala ka namang allergy sa peanut. Tapos magugulat ka na lang may allergy pala sa peanut pag nandito ka. Yun yung mga napansin ko wala nung dumating ako dito, ganun yung mga klaseng allergies na naririnig natin. So ayun ngayon, nga pala yung mga yung sa Spot Pinoy pala, nandun pala sila sa Calgary, magkakasama sila si Kuya Mark Carino, si Kuya Rice Velasquez, si Ate Ina Andalong, tsaka nandun din si Inags. Meron silang dun parang conference pa kung tawagin, parang gano'n. Kasi meron silang parang na condo units dito sa Philippines. Hindi ko na lang papagitin ko anong pangalan nun kasi hindi naman na tayo endorser nung enjoy kayo dyan kasi magpupunta rin yung mga vlogger ng Canada, magpupunta na halos lahat doon. Si Randy Boy, di ko alam kung makapag si Randy Boy kasi napanit si Randy Boy parang lilipat na ng ibang lugar. Si Randy Boy nakita ko, hindi ko na masyado natapos pa yung vlog ni Randy Boy at nagsimula pa lang ako, kaso nga lang kasi alis kami. Yun, parang ayun, may aksidente pa na pangka tayo sa sakit. Ayun, shoutout sa inyo mga ka-vlogger ko dito sa Canada. Enjoy kayo dyan sa Calgary. Sana one time makasama din si Kamama. Sana nga, hopefully
Hindi rin kasi biro kung pupunta tayo ng isang araw lang para lang ang layo ng biyahe from Saskatoon to Calgary, it takes 7 hours din. So kung one day ano lang din o kahit na one night ka doon, nakakabitin, hindi kasi malayo yung biyahe. Tsaka syempre sponsored yun sila, sila Kainag, sponsored yun ng kung ano man yung ini-endorse nila, libre yung lahat, libre lahat pagkain, yung tutulugan nila Kainag, tapos syempre yung ticket ni Kainag libre. Kaya nakaka-inspire din yung mga ganong klase na vlogger na napanood mo sila simula pa lang. Talagang para bang from the scratch na nasimulan mong panoorin sila hanggang sa ngayon, gumaganda na yung takbo ng vlog nila, nakaka-inspire na parang isa rin yung inspiration para sa akin, kaya mas pinagbubuti pa natin yung vlog natin. Tsaka mga kamamaw, ano ka lang din pala, bukas may pupuntahan tayo. Sobrang napakaganda nung pupunta natin kasi may interview tayo, at the same time sobrang dami nyong malalaman about dun sa mga bagay-bagay dito sa Canada. Pero abangan nyo na lang yung vlog ko ngayon. Kumbaga surprise ko, pero para sa inyo yung ginawa ko ngayon. May kakausapin tayo na tao. So marami kayong matututunan to. Kahit ako, alam ko habang tinatanong ko yung mga question ko na hinanda ko na, kasi mga questionnaire ko na yan, pag tinanong ko sa kanya, alam ko ang dami kong matututunan. Dahil alam ko, kumbaga magagamit ko rin yun, yung mga malalaman kong yun, kung ano man yung pag-uusapan namin bukas, malalaman ko rin yun at magagamit ko rin yun dito sa sa mga plano natin dito or yung mga bagay natin. So abang-abang kayo dun sa ating vlog bukas. Mga kamamaw, ay malamig na, dito kami ngayon sa sa may Center Mall. Madalang lang kayo makapasyal dito Ay nako, lalayo tayo dun sa isa, kasi yung isa pagkasama natin, nako patay tayo dyan. Yung mga bagay na hindi na pinipili, baka mabili natin. Pero at least kami lang dalawa ni Jacob magkasama. So kaming dalawa ang mamamasyal. Let's go! Tayo lang. Dati nung bagong dating ako dito, pasyalang ko to. Ito yung pasyalang ko. Mag-isa lang ako, namamasyal ako dito. Nagbabas pa ako Thank you, sir. Yeah, thank you. Ayan, pinagbukas pa tayo ng pintuan. Thank you, ma'am. Nagbukas tayo ni Vincent. Ayan, yung camera. Ayan. Talagang siya. At simula na ang pamamasyal. Ngayon, lang tagalin na, balik na, lagay natin sa director's view. Naka-director's view tayo yan. Para nakikita nyo yung nasa paligid. Yan ang yung mga naka 30% off na siya, mga damit. For sure, dito sa may loob marami. Lalo pag pag yung abangan nyo yung mga Black Friday dito, tsaka Boxing Day, yun yung talagang talagang dapat may budget ka. Yun ang kailangan may dala kang budget pag pupunta ka sa ganito. Sigurado magagandang deals saka magagandang discount. Ang kahit anumang gusto mong pamili, may makukuha ka. Ayun 20%, diba? Kasi mga kamamaw Kaya iatid muna natin yung misis natin sa pupuntahan niya, tsaka tayo mag-ikot mga kamamaw. Dahil pagkasama natin to, magandang mga t-shirt. Naghahanap nga si kamamaw dito ng yung patahian talaga ng sombrero dito sa Ang kagandahan kasi sa Pilipinas mga kamamaw, ang dami mong mapupuntahan at dami mong alam na pwede mong paggawaan ka ng sombrero. Kasi balak magpagawa ulit ng sarili kong yung sombrero natin ng kamamaw. Kung sakaling may magkagusto dun sa natin, bakit naman natin hindi pagawa ng mas marami, tapos natin di ba,
i-merchandise natin, wala namang masama. Pero syempre di ko naman tutubuan ng malaki yun, ano lang yun. Tamang ano lang, masabi lang na kahit paano kumalat yung pangalan ng YouTube channel natin. Ayan mga kamamaw, nandito tayo sa sa Leeds. So nagpagawa ako ng bagong sombrero ng ng kamamaw, kasi ito na yung kamamaw natin before Medyo matagal na rin 'to, ilang taon na sa akin Nagpagawa ako ng isa, mura lang naman yung tigti $35 lang yung sombrerong binili ko. Pero yung bagong bagong style nung nakalimutan ko yung tawag doon sa cut nung sombrero ngayon, yung gusto kong up. So hindi tayo nakabili ng new era. Ito si ate nila, sabi ko lang. Then mga kamamaw, muna ka po. Out muna kami. 6:30 na lang kami babalik. Kasi tatahiin pa yung yung sombrero. Hindi rin kasi biro mga kamamaw yung presyo dito, from $35 yung sombrero, tapos yung tahi pa, ang pinalagay ko lang is Kamamaw Vlog. Inabot na rin ng $69 kasama ng tax. So ano lang yun, parang regalo ko na lang sa sarili yun. Pinagawa ko yun, tsaka luma na rin kasi itong sombrero natin para kahit paano may bago tayo na susuot. Tsaka gusto ko yung pagkakaputol ng sombrero ngayon So meron pa tayong 1 hour para maghintay. Tingnan natin kung maganda. Hindi katulad sa Pilipinas, talagang lahat ng design na pwede mong pagawa. Yung sa binayaran ko ngayon, kung sulit na sulit yung design, baka sandamakmak yung laman ng sombrero natin. Saan ba yung dito ba siya nagpagupit? Ay wala na ito Hanapin muna natin si Mrs. Ito chatters. Silipin natin si Andun siya. Pasok tayo sandali Doon tayo pumasok mga kamamaw sa dito sa sports check. Tingnan natin mga kamamaw. Gaganda ng t-shirt, kaso nga lang hindi maganda yung presyo. Ito, pakita ko sa mga kamamaw. Napakasimple lang yung black na t-shirt. Honestly, may bulsa siya dito. Tapos may design ng sapatos, may ibang design. Ayun, Jordan siya. Kaso nga lang ang price niya is $48. Nako, mahal pa sa sombrerong nabili natin. Ito pa isang design, ang ganda. Di ba? Yun yung magandang simpleng pamorma lang mga kamamaw. Shirt lang, tapos naka shorts ka lang na ganito. Yan pala, order pala kayo kay MG Forma ng mga gantong shirt. Magkano isa dito? 64 kay MG Forma. $35 ang mga kamamaw, para almost almost same quality. Pero syempre original to, maganda pa rin yan. Kumbaga ba, hindi nagpapahuli, kaya order na kayo kay MG Forma. Yan, ito ikot pa tayo. Ayan, mga naka-sale. So 50% off. Silipin natin na yung mga clearance rin sila dito. So titingnan natin ngayon kung anong meron dito. Minsan kasi nakakatsyempo mga kamamaw na yung gusto mong style ng damit na gusto mo, nakakatsyempo kang meron dito sa loob. Basta maano ka lang, mabusisi ka lang maghanap. So ito, mga gantong short, marami na si kamamaw niyan Dito naman sa sando, usual bibilang ko sando mga kamamaw pag muscle shirt yung yung size. Ang ganda rin ito kasi minabili na tayong muscle shirt nung nakaraan, hindi ko pa nagagamit until now. Madalang lang bumili ng dami sa loob ng isang taon, siguro mga 3 to 4 times lang akong nagche-check sa mga ganito, saka ako bibili. Pero yung bibili ko mga kamamaw, hindi siya yung hindi siya yung talagang regular price. Talagang doon pa rin ako namimili sa mga naka-discount, para at least mas marami kang mabibili. Ayan mga buns, 40% off. Ganda ng mga buns ngayon Ito mga kamamaw, ganda bet 100, 105 siya. Abangan natin mag-sell yan mga kamamaw, babalikan ko yan. Gandang pamorma. Ito pa isa, ang ganda Under Armour. Mahilig kasi ako sa puti.
Lalo pag sapatos, ang ganda. Kaso medyo pricey, 169 isa niya. Ayun mga kamamo, mga bisikleta, tsaka mga pang mga pang skating. So dito din may marami din dito gamit ng mga pang hockey, kasi usual ang Canada ay nila yan, isa sa nila, parang pinaka sports nila dito. Ayan, pang hockey, skating, ice hockey. Yan. Kamunti ka naman ang Edmonton Oilers natin Yun ang representative ng Canada Nag first runner up lang sila Pero try natin next time. Ayan Pag naging player ka niyan, naku, big time mga kamamaw. Hindi biro makapasok sa national team na ganyan. Talagang pagsusimikapan mo, talagang swerte yan pag nakapasok ka. Ayan, yung mga sila, talagang kompleto sila dito. Mga bisikleta, yung mga bag. Ito magandang bag mga kamamaw, pag yung mga lakad-lakad kayo, mga duffel bag na ganito. Kasi hindi kasi moron si kamama. Hindi ako masyado maano sa mga ganyan. So, parang iniiwasan ko din kasi hindi rin biro mga kamama pag nasanay kang nagbibili ka ng ganyan. Bumili ka kung talagang kaya mo, pero yung parang gusto mo lang sumabay sa iba para hindi ka masasabi pang napapag-iwanan ka. Huwag mong ipilit ang bagay na hindi naman dapat. Mas maganda, more on yung diskarte mo sa buhay is para nagtitipid ka. Oo, yung anak natin kukulit na. Ayun, nakakanta na si Baby Jacob. Oo, makulit malaki na, na to, makulit na to kamamo kasi minsan nauuntog na dun sa nauuntog na sa niya, dun sa crib niya. Kaya kailangan i-adjust mo yung Ayun, basta tayo ng sports check. Try naman natin sa iba. Kasi pinigilan ko yung sarili ko Kasi sabi ko wag na okay. Okay na ako dun sa sombrerong nabili natin kasi para sa akin regalo ko na sa akin yun. Nga lang, namamahalan pa nga ako pero no choice na iyan na rin kasi ako dun sa babae kanina. Kasi ako nagpa-request ng design ng yung sombrero. Medyo bago siya, tapos parang in-entertain niya ako ng maayos. Ginawa niyang paraan na magagawa niya yung gusto kong design, kaya yun, pinatuloy ko na yung sombrero. Pero siyempre, regalo ko na rin para sa akin. So, saan pa ba tayo mag-ikot? Kasi hindi pa tapos si Mrs. Dito nga sana yung mga Rolex kaso check lang natin si baby Yan, iniwanan ko muna si Mrs. Saka si Jacob. Yan, ikot-ikot na tayo para makita natin yung mga iba na ka-sale dito. Yan natin itong mga saan tayo? Sa boat house. Nakapasok tayo. Yan, okay na mga kamamaw. Tapos na. Kamamaw vlog. Buka tayo. 69 bucks. Pero lang. Tulog na ba? Oo, nahanap kita Ano yung bibilin mo? Umuwi na rin kami at gabi na. At bukas ay may importante pa tayong milakad pa tayo. Hindi ko na masyadong naikot yung mall dahil yung alaga natin is hawak-hawak ko kanina. Tulog na pala Tutulog na siya. May iyak
Iiyak kaya ano. Pero yun, kahit paano, diba? Pero iba pa rin yung ano, yung sabi mo talagang gawang Pilipino pag sa Pilipinas ka nagpagawa. Yung nga nakaganda kasi dito, kumbaga pa yung yan yung ano, tatak mo ano. Crown leads. Yan. Crown by leads. Magandang klase kasi yung sombrero. Maganda rin gagawa. Pero iba pa rin yung new era. Wala kasing cut ng new era na ganito eh. Ito yung gusto ko yung may ano sa dulo. Hindi parang matulis dito. Yan. Maganda kasi siya pag sinuot mo. Suot natin ha. Baka mga okay. Yan, ayos pa. Bagay sombrero natin ha. Ano tawag dito? Yan, kain muna kami. Merienda lang. Ano tawag dito? Rakon? Bangon. Ganito yung tinta ni Shen, di ba? Ayun. So, natikman ko kasi kay Shen to yung naalala mo nagpunta tayo ng ano, mga kamakawa na masyad tayo sa food cart. Yan parang may food trucks, yung parang may ano, may goat cheese sa loob o may cream cheese sa loob. Ang sarap. Ano to, Alaska? Condensed nga. Parang condensed. Ang sausawa niya mga kamama yung cheese, yung sa loob. Tapos yung dipping sauce niya is parang condensed milk. Sarap. Yung keso niya, hindi siya maalat. May katamtaman lang yung lasa ng cheese niya, pero masarap siya. Hindi siya nakakaumay. Sarap. Diyan lang yung araw natin, pasyalan ng konti. Sabi ko sa inyo mga kamama, masama rin nag-window shopping. Nakapapa-shopping. Pero sulit naman maganda. So dati naalala ko, binayaran ko yung sombrero ko yun. Parang $80 yung isa. Pero nakita man na may tahi nito. Tahi nung unang pinagawa natin. Mas maganda to. Tahi. Kaso nga lang yung brand ng sombrero, mas maganda yung nauna. Kasi new era yun eh. Meron din tayo pinapanood sa ano. Meron tayo pinapanood sa Facebook na sikat na gumagawa din ng sombrero Pilipino dito. And mini-message ko pa kasi bala ko mag-order ng sombrero. Hindi lang ako, kasama ko yung mga tropa ko sa co-op. Kasi pag bumili ka ng 5, yun ang kasya sa isang shipping na box. So, kung 5 bibilin mo, sulit na yung shipping kasi nanggagaling pa sa Winnipeg yun. Pero, ang paggawa natin sa Meet Taiwan sa kapatid niya. Saka ako i-reveal na lang sa inyo yung mga pangalan mga kamama pag nakuha ko na mismo yung sombrero. Pero sikat siya sa Facebook. Talagang magandang klaseng sombrero. Honestly, mas mura pa siya dito sa sombrerong binili ko. Pero maganda rin ang kalidad ng sombrero niya. Maganda. May ano mo siya, may halin tulad mo siya sa isang popular na sombrero na binebenta ng isang sikat na vlogger sa Pilipinas. Tapos ano na, talagang dumami ni customer at saka yung presyo ng sombrero niya is parang talagang ngayon masasabi mong price din na.
Pero pag nakita mo yung klase ng sombrero, sinasabi ko na orderan ko. Kasing ganda ng sombrero nun. Ganyan siya kaganda. Kaya tsaka ako na napapano sa inyo. Pag nakuha ko na siya talaga, para tulong ko na lang din dun sa may-ari nung nung nagbebenta ng sombrero. Para kayo pa makatulong ako, mapakita ko sa kanila. Pero kahit hindi ko naman mapakita mga kamamo, sikat na yun eh. Walang-wala naman tayo dito talaga sa YouTube channel natin. Simple lang tayo, pero yun, sikat na sila. Pero akin, bilang vlogger, tsaka Pilipino siya, tutulungan ko lang din sila. Ganun na naman ako eh. Kasi malay natin, pag pinakita ko sa vlog natin, di ba? May makakitang iba na hindi pa siya nakikita. Yun ang way ko, kaya ba't ko ginagawa yung mga ganyan klase. Kaya maraming salamat sa lead sa paggawa ng ating bagong kamamo vlog yan. Ito na naman kaligayan natin mga sombrero. Dahil pag nauwi tayo ng Pilipinas, ubos na naman itong mga to. Kasi usual pag mga Pilipinas, may dala akong 5 sombrero. Pagbalik ko dito sa Canada, isa na lang natira. Swerte na may matirang isa, kadalasan ubos lahat. So yung mga kamamo, kakain muna ako. See you later. Yan, inaabot na kami ng gabi. For sure malamig dito, please. Ina. So ang nagawa natin ngayong araw na to ay nakapagpagawa tayo ng ating personalized cup, tsaka nakapagpagupit si Mrs. at syempre nakapagmerienda kami. So all in all mga kamamo, na-enjoy namin ang aming day off. Diba napakasimple lang ng buhay ng mga Pilipino dito sa Canada. So kung isipin, mas masaya dyan sa Pilipinas mga kamamo dahil marami kang magagawa, maraming kang nakikitang tao, tapos halos lahat na nasa paligid mo, lalo pag nandun ka sa bahay nyo, lahat ng kasama mo, kamag-anak mo, kabarkada mo, kapabata mo. Samantalang kami dito mga kamamo, masasabi mong masaya dahil nabibigyan natin ng suporta yung pamilya natin sa Pilipinas. Pero in other words, hindi naman masasabi mong masaya kami para sa sarili namin when it comes sa mga simpleng kasiyahan na gusto namin ma-experience ay hindi namin na-experience. Di katulad yun sa Pilipinas. Kaya masaya pa rin sa Pilipinas dahil kasama natin yung mga pamilya natin, mga kabarkada natin or mga kababata natin dito. Hindi. Iba ang buhay dito pag panang sasakyan. Iba ang buhay dito sa Canada talaga. Tahimik. Malungkot, number 1, malungkot lalo pa nag-iisa ka. Iba yung ligayang nadadala pag nandun ka sa Pilipinas. Yan. So mga kamamo, tapusin ko na itong vlog at nilalamig na. Oo. Lamig mga kamamo. Maraming salamat ulit sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe. Abangan nyo ang mga susunod na vlog natin. Very interesting siya. At saka nagkamali na naman siya nasakay. Sasakay na naman siya dun sa kabila. Yan, interesting tsaka informative yung mga darating na vlog natin. Kaya pakihintay at pakisubaybayan po ang ating YouTube channel. Maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo.